Nagbuklod tayo ng Diyos sa isang sa isang kuwan, means lamang. Matindi na. Salamat, Panginoon. At salamat sa inyong mga pag-antabay, mga kapatid. Okay, purihin ng Diyos. Okay na, mga kapatid? Klarado? Amen po. Yes, okay. So, yun. Okay. Nagbabahagi na ba kayo? Yes po. Okay. So, yun. Importante ang ating ibanghilyo ngayon at yung unang pagbasa. Kasi ang unang paksa doon, yung related, yung sinasabing manatili sa isang kawan, no? Sa isang kawan. Manatili sa isang kawan kasi ah, sa kawan ng Diyos, sa kawan ng Diyos na siya ang pastol, no? Si Jesus ang mabuting pastol na hindi tayo pag-iwanan, alagaan tayo niya, at lalo na sa ebanghelyo ngayon, ipinagdasal, no? Yung idinadalangin, no? So, mula noong mga apostoles, disipulos hanggang ngayon, sinasabi, at sino pang napahayagan ng mga apostoles, disipulos hanggang sa ating kapanahunan ay hindi iniwanan, no? Inalagaan ni Jesus sa sinasabing pagdadasal niya po. Okay? Ano yung pagdadasal niya? Patungkol sa, yun ang punto natin dito, no? Na sa isang kawan ng Diyos ay yung unang nagnanais na kagustuhan, kalooban, ay ang Diyos Ama sa langit, si Jesucristo at yung banal na Espiritu Santo. At yung ang kalooban, ang kagustuhan niya, yung sinasabing maging mula na kahapon, na gospel hanggang ngayon, protektahan niya tayo sa sinasabing unity, yung pagkikaisa, no? Yung magkakaisa, okay, unity. So, proteksyon, natural, mga biyaya, grasya ng Diyos sa naibibigay niya upang magkaroon tayo ng unity. Okay? At importante ito, mga kapatid, na nais, kalooban ng Diyos, Panginoong Hesus, kaisa ang kanyang Ama, na magkaisa tayo. No, ngayon, ang unang ma-insert natin dito na tanong, unang punto, na anong mangyari ngayon kung mayroong disunity? Okay, yung disunity. Ibig sabihin, anong tawag doon? Mabukod, no? Mahiwalay, malihis, at kumukontra pa. Yun, ang masahol pa, kumukontra pa. Okay. Mahiwalay, lumihis, at kumukontra pa. Anong mangyari ngayon? Ibig sabihin, against unity, no? Tandaan natin yung unity ng Diyos Ama at si Kristo at Espiritu Santo, banal na Santatlo, pagmamahal, pag-iisa, pagkikipag-isa, ay kabanal-banalang likas iyan sa Diyos lamang at yang ay pinapaabot sa atin, yung ipinagkaloob sa atin. At ipinagdasal pa sa oras sa araw na ito sa Ebanghelyo. At natural, mag-reiko ito sa ating pandinig na mula pa lang noon hanggang ngayon, ito yung nais ni Jesus, nais ng Diyos Ama, nais ng Espiritu Santo, na magkakaisa tayo, unity. At yung protection biyaya ay nandiyan po sa ating simbahan, sa ating komunidad, sa isang pananampalataya, sa isang katotohanan. So isa lang talaga, isang Panginoon, isang Diyos, isang binyag, isa lahat, no? Yun, pinagdasal ng Diyos yan. At sasagutin na natin na anong mangyari ngayon pag nasa kabila tayo, yung disunity. Tandaan natin yung mga basic disunity, yung binubuklod na tayo sa ating damdamin, sa ating pananaw, taliwas, at kung ano pang mga, ano tawag doon, mga balakid o hadlang o kaparaanan, binubuklod. Binubuklod ba? O binubukod. Okay. Ang punto dyan, na pag nasa party ka ng disunity, diablo yun, diablo. Okay. Disunity, diablo. Yung diablo, division. Okay, sa English, division. Okay. Dahil sa original nga tongue, no, yung wikang Greko, ang diablo ay division. Okay. So, ibig sabihin, ang lahat ng taliwas, opposite dito, contrary dito sa unity, diablo.
Klarado ito mga kapatid. Vocabulary muna tayo. Okay, klarado ito. Gandahan tayo dito. Okay. Ngayon, kasi diablo ito at patungkol ito sa katotohanan, katuruan, binyag, panampalataya, katotohanan kay Jesucristo, katotohanan ng Ama, katotohanan ng Espiritu Santo, isang simbahan, isang katuruan o mga doktrina. So walang lihis, paghiwalay at yung walang kontrahan. Ang lahat na against dito, diablo. Okay, disunity. Okay, division. So, mangyari ba ito sa pamilya? Yes po. Ibig sabihin, mayroon ba talagang aksyon, no? Aksyon, aplikasyon na mayroong diaboleto. Yung diaboleto, ibig sabihin maliit na demonyo. No? Diaboleto. Maliit na demonyo. Parang librito. Okay, maliit na demonyo. Yung mayroon talagang umuusbong na sungay eh. Kahit na sa pamilya. Yung umuusbong na sungay. Diablo. Siyang, ang tawag doon, susulong ng pagdivision, no? Yung pagkabukod, no? So, yun po. Yun ang pangit. Kung nandyan ka. Diyan sa atin ngayon, yung diyan sa atin ngayon sa Senado, example, mayroong caption, no? Mas masahol pa kay Judas ang hindi loyal, no? Ang hindi loyal, no? Mas masahol pa kay Judas. Alam na niyo 'yun, no? Kung saan ang kinukuha po yung caption na yan. Mas masahol pa ni Judas. Grabe, no? Mas masahol pa ni Judas. So, yun ang unity. Disunity. Mas masahol pa ni Judas yan. So, matindi, no? Wow. Kakaiba na talagang nangyari sa Pilipinas, nangyari sa Senado, nangyari. Kasi mas masahol pa pala ni Judas. Ayun ang definition, yung caption, no? Caption lang. Anyway, nadala natin ngayon. At totoo naman. Kasi bakit? Ninais nga ng Diyos eh. Ninais nga ng Panginoong Hesus. Panginoong Diyos, Jesus natural. Si Jesus, nakatawang tao, mula sa Diyos na Diyos, kaisa ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ay nanaog, no, na naging tao. So, at the same time, tao na rin. Okay? Diyos at tao. Pero ganoon pa rin, hindi nangingibabaw ang kanyang pagkatao, kundi nangingibabaw ang kanyang pagka-Diyos. Okay? So, Diyos pa rin, no? Ibig sabihin, iyon ang nais ng Diyos sa isang Diyos. Tatlo, na magkaisa. Di ba? Sinulong na nasa gospel 2 days ago ba? Nilupig na niya ang mundo. Nilupig na niya ang diablo. Nilupig na niya ang mga kasamaan, kaharian. Sa magitan ng kanyang kamatayan, pagpasakit at napako sa cross at naibuhos ang dugo niya, kabanal-banal ang dugo. Yes po. Nalupig na niya 'yon. In-encourage tayo at inanyahan ng Diyos, Jesus. Hindi lang ito sa pagdasal niya. Anong encouragement? Kasi naabot itong ebanghelyo ngayon. Dahil sa ebanghelyo na to, nais ng Diyos, kalooban ng Diyos na magka-unite tayo, magkaisa lang tayo. Ibig sabihin, hindi tayo doon sa kabila. So, ibig sabihin, pagsisikapan din natin. Ibig sabihin, hanapin natin magkakaisa tayo. Kasi kung hindi, ay aksyon ng kabilang panig yon, yung diablo nga, no? Yung kabilang panig. So, huwag tayo doon. Kung sa umpisa, na first appearance lang, no, sa practical sense, sa ating community, sa ating pamilya, magkarinigan muna tayo, mag-communicate muna tayo, mag-dialogue. In the first hand, kung sa unang pandinig, hindi pa magkasundo kasi iba-ibang opinion, iba-ibang pananaw, sige, yun ang sinasabing hearing muna, mag-hearing muna, magkakarinigan muna. Baka magkakasundo tayo later on. Kasi hindi tayo susulong sa ating pag-usap-usap na magkahiwalay pa rin. Okay? Magkabukod-bukod pa rin tayo pagkatapos. Hindi kailangan unity ang ating, kaya nag-meeting tayo, nag-dialogue. Kasi yun ang pakay natin. Kasi kung iwanan natin na hindi tayo magkasundo, nanalo na naman ang demonyo. So, diablo na naman. Kasi hindi pwede, hindi maaari, no? Importante yun. Yun ang emphasis dito sa ating giorno. Sì. Le posso lasciare un bigliettino? Sì, ok, grazie. Okay. Okay. Da fare? Sì. Totoo. Okay. Okay. So, ngayon, importante ito. In-emphasize ko lang dito na itong unity, application ito sa lahat ng kaparaanan, lalo na sa spiritual, doctrinal, moral, may unity. Katotohanan mga katotohanan ng Diyos Jesucristo na iniwan niya sa atin sa magitan ng simbahan. Unity lamang. Ngayon, anong mangyari sa
Kakaibang katotohanan ang itinuturo, isinusulong. Di ba, nandyan yun sa first reading natin? Di ba, mag-ingat, no? Mag-ingat. Dahil sa mga wolves, no? Yung sinasabing mga bulaang propeta na naman yan, no? So, mag-ingat kayo. Natural, yung mga wolves, mga bulaang propeta, sinabi pa na hindi ito nahiwalay, ibig sabihin hiwalay, kundi galing talaga sa inyo din. So, grabing challenging, no? Galing din sa atin, no? Minsan. So, galing sa Katoliko din, lumabas, lumihis. Ang miwalay at nagtayo ng religion o sekta, denominasyon, at kumontra pa. Yun ang pangit. Yun ang pinaka-exaggerated na pangit. Kasi ang sinabi ni Jesus, okay na sanang doon lang, gumamit sa salita ng Jesus, sa Biblia. Pero ang sinabi ni Jesus, ang pinakamalayang sinabi na kaparanan, na okay sana yon, na gumamit sa salita ng Diyos, na palayas ng demonyo, pero wag na ninyo silang salangin o lakyan ng balakid kasi hindi naman sila kontra sa atin. Ang pangit kasi kumontra talaga. Mas lalo na applicable ang demonyo, ang diablo na kaparaanan. Kaparaanan, okay, tandaan natin kaparaanan ito. So, nasa buhay niya ang kaparaanan ng demonyo, no? Yung sinasabing kinontra pa. So, pangit iyan sa mga sekta denominasyon, nangyari iyan sa sinadya, no? Sadya, no? Ulitin natin sadya, no? Na talagang lumihis, umiwalay, kumontra pa. Sadya at nakakaalam. Anyway, ang pinaka-chance din, sinabi din ni Jesus bago siya mamatay, patawarin niyo si Ama o sila Ama kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa or hindi nila alam ang lahat ng katotohanan ng kanilang ginagawa kasi may limitasyon pa, hindi pa naliwanagan. Okay lang sana yon kung membro, kung pastor, di ba? Yun, mga bula ang propeta nga, no? Yung mga ganyan. So, pangit yun. Sa kabila ng lahat ng pagpapaliwanag, lahat ng mga doktrina, lahat ng mga nandyan mababasa naman. Well, anyway, dandahan na ngayon daw, sinabi ni sister, na dandahan na tinatanggap, dandahan ang mga doktrina, kasi nandyan sa Biblia. Okay lang yun. So, mabuti naman. Kasi ito yung panawagan ng Diyos na nais talaga niyang magkakaisa. Okay? Sa atin, mga membro, mga elders, members dito, na hanapin po natin, pagtiyagaan natin, na sa bawat meeting, dialogue natin, communication, kung ano man iyan na tayo na binubuklod sa isang, ng tawag dong, yung panawagan, hindi natin hayaan na mabukod naman ang ating mataliwas o hindi tayo magkaisa at hindi tayo mag-come up ng isang mind and heart sa bawat meeting o dialogue kasi disunity yan. At hindi natin hayaan ang demonyo na manalo na naman. So isipin natin, bawat meeting natin, kapatid, sa first na pagkarinigan, first hearing, first listening, second, third, tingnan natin at hindi tayo iiwas at mag-alisa na lang dito sa meeting na hindi tayo magkasundo sa isang bagay upang magkaisa ang puso, heart at ano na pa at maisa tayo sa Diyos. Kasi hindi natin hayaan mananalo ang diablo. Okay? Ganun lang po. Number 1. Okay, yan po ang sa Ebanghelyo. Number 2. Dahil sa kahapon hanggang ngayon, prayer of unity, protection, at ngayon, yung pangangalaga, yung pagmamalasakit, yung care, no? Caring po, caring. So, care one another. Okay? Dinadasal ni Jesus yan na, Ama, di ba? Akayin, alagaan, no? Cure these people. Si Gilberto. Trabaho pa rin kayo tayo. Okay lang yan. Dandahan tayong to bring again, to bring back ourselves. No, ancora no. Okay. Okay. Okay, tuloy-tuloy tayo. So, yung sinasabing emphasis natin sa mga bulang propeta, anong mangyari ngayon? Yung maliligtas ba sila? May kaligtasan ba doon? Kaya nga yung in-extend natin sa kanina sa Ebanghelyo na sinabi ni Jesus na kung mayroong mang paglihis, kung mayroong mang humiwalay,
hindi na sila nakasama sa atin, huwag namang kumontra. Ayun. So, ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang pangalan ni Jesus, at hindi kukontrahin. Ayun, ang katotohanan patungkol sa Kanya, pakatungkol sa lahat ng mga tinatayo ni Jesus, sa mga sakramento. Proprio su questo, Eh, Terence Albino Mario. kasi na-post tayo. Okay, ano yung sinasabi ko na patungkol sa meaning ng disunity? Sino mag-participate ulit? To bring back again to our memory. Disunity po sa kalaban. Yes po. Anong yan? Other term? May kagustuhan. Other term pa na yung binigkas ko kanina sa wikang Greko original. Ayun. Yung diabolo. Diabolo ha. Yung wika natin Pilipino, wikang Greko yan. Okay, ang wika natin Pilipino kung may diablo, wikang Greko yan ang original yan. Hindi yan Pilipino talaga. Okay? Diablo. Okay? Sa English, division. Sa Pilipino, yung pagbukod-bukod. Ganun ba? Sister? Amen po. Okay. So, Pagkakababahagi. marami tayong wika. Marami tayong wika na ang originally pala ay Greko din, yung diablo. Okay. So, sana, no? Yung demonyo, diablo, kademonyohan, ay sana makita agad. Ay, hindi tayo dyan. Hindi tayo dyan. Iwasan natin yan. Okay? Kasi, bawal yan. Kasalungat yan sa pinagdasal ni Jesus. No? Ayon sa pinagdasal ni Jesus ngayon. So, ayaw ng Diyos yan. Okay? So, matindi, no? So, grabing panawagan ito, no? Para sa pamilya, para sa komunidad, basic community, ecclesial, Christian community, charismatic community. Panawagan ito basic. Ayaw natin yan. Itakwil nga Iwasan nga yung ganyan Kasi sa demonyo pala yan, yung diablo pala yan. Lalo na pag may meeting, may dialogue, tapos hindi makakasundo. Makasundo tayo kasi kailangan hindi makapanalo at hindi mag-end up ang meeting na walang pagkakaisa, pagkaayon, pagkasundo. Diablo yan, nakaparaanan. Amen po ba? Klarado nito? Okay. Amen. So, sa ating Gospels, chapter 17 ng John, in-emphasize yung the prayer, sa sacerdotal, the priestly prayer of unity, protection, pagbigay ng biyaya para maprotektahan ang unity. At ngayon, yung pangangalaga, alagaan ito, gabayan ito. Kaya nga sa first reading, sinabihan nga, alagaan ninyo. Yung mga pastol po. Kayo tayo mga leader, then sa ating mga membro, alagaan natin. Gabayan natin, subaybayan natin. Kasi ganun lang talaga. Bakit nagka-disunity? Wala na palang nangalaga, wala nang nag-care. Okay? We take care kasi responsable tayo sa ipinagkalaan, iniwan sa atin ng Diyos. So we are shepherding. Yung shepherding, pagbabantay bilang sa mga tupa or we administering. We are administering. We take an action for this mission na magserbisyo tayo sa ating mga kasamahan. Okay? So, administering. Okay? Ministering. Okay? Paglilingkod para sa mga kasamahan. Kung ikaw may namumuno, alagaan, sabayan, gabayan. Pero hindi ang leader mismo, ang nauna pang dahilan mabukod-bukod, may walay. Klarado ba ito mga kapatid? So, baka ang leader naman wala namang good example ito. Siya namang naunang nagpanawagan ng maghiwalay. Ayan, pangit din yan. So, lahat ito ay kaparaanan ng Diablo. Diablo, no? Diaboletto. Yung Diaboletto, ibig sabihin, libretto, yung mga maliit na Diablo, may sungay ng umusbin. Usbong. Putulin po. Okay? Yun, unity. Kasi para maprotektahan. At nais ng Diyos yan. Na gabayan, care, alagaan, pangalagaan, diba? Subaybayan. Bilang mabuting pastol. Okay? Okay. Pinagkaloob ng Diyos na iyan. Yung anak mo, yung buong pamilya mo, yung trabaho mo, may pinaglaan ng Diyos sa iyan. Alagaan mo, bantayan mo, pagpahalagaan mo. Ayun. So, okay na po. Another pang nasa gospel ngayon, yung sinasabing yung katotohanan. Okay?
kagalakan. Oh, mayroon yan na para mabuo ang kagalakan, no? Kagalakan. Grabe, no? Yung kagalakan. Bakit po? Kasi, di ba sinasabi, pag nandyan ang katotohanan, ng Diyos, ay isang doktrina, isang hindi pananaw, kundi talagang sa Diyos nga kalooban, sa kagustuhan ng Diyos, lahat-lahat ito, nais ng Diyos, ay katotohanan iyan, isang katotohanan galing sa Diyos, mabuo ang kagalakan. Okay, bakit po? Anong sinasabi sa katotohanan? And the truth will set you free. Free. Okay? Oh, pag free tayo, ay buo talaga yan, kagalakan, magalak. Pag hindi ka free, ay, nako, nagkasimangot yan. Naklaro ba mga kapatid? Pag hindi ka free, nabilang-bilanggo ka, nakasimangot ka. Di ba? Pag free ka kasi nasa katotohanan ka ng Diyos, magalak ka. You are blessed. Di ba? Nandyan din sa ating first reading, na blessed are those, or more blessed are those who give than who receive. Okay? Mas mapapalad yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Tanggap. Yun. Matindi talaga. Ang ganda, no? Ang ganda. So, ang mga terminolohiya, elemento nga nasa ating gospel ngayon, mula kahapon, pagkakaisa, protection, pangangalaga, pagsubaybay, care, ingatan mo, Ama. Di ba? Ingatan, care. Yun. Cure, care. Whatever sigal kubla agustri nalla. Nasa Italy. Okay. So, yun. Okay na, narinig niyo mga kapatid, paano nagsalita ang mga Italiano? Ay, buhay talaga. kasama sa interruption, no? Intervention. So, buti na lang na nandyan pa kayo. Okay, yun mga kapatid, maganda, no? Yung mabuo ang kagalakan, mabuo ang sinasabing kapayapaan, malayang pagpasya. Kagalakan, mapayapa, kasi nandyan ka sa katotohanan ni Jesus. Ang katotohanan ni Jesus, mayroon ding pinaka-other element din nga very important, no? Alagaan niyo si Ama. Ingatan niyo sila, Ama, sa magitan ng pangalan mo. Okay, pangalan ha. Dito tayo sa pangalan. Doctrinal muna tayo. Kasi sinasabi ko, moral, yung pagbigkis, ang paghiwalay, mga moral yon. Dito muna tayo sa doctrinal. Alagaan mo, Ama, sa kanyang pangalan, na ang pangalan ko, di ba, kakaisa. Okay, dito tayo sa pangalan. Ito yung tanong mga kapatid. I want participation from you. Yung pag-alaga sa pangalan ni Jesus, pangalan ng Diyos Ama, okay. Pangalan ng Espiritu Santo, okay. Dahil kay Jesus ito, kay Jesus, pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, okay. Saan commandment ito na relate? Sa 10 commandments po. Saan sa commandment? Anong number ng commandment po? Claudia Bordoni. Okay.